Guys, naalala nyo yung video kung saan pumunta tayo ng Marinduque? Umikot tayo ng Marinduque gamit lang ang Honda Giorno natin. Ito, si Bilog. Marami-rami tayong kasama nung pumunta tayo doon. Fortunately, mayroong isang dapat na kasama natin. Siya si Jello. So what's up, JP here and welcome to JP Investing. So alam nyo na dito sa channel natin hindi lang puro pera, stocks, investing tips at kung ano pa na tungkol sa pera ang pinag-uusapan natin. No? Minsan may mga real life stories din tayo na pwede natin paghugutan ng financial lessons at mga life lessons na rin. No? So dito sa video na to, gusto kong i-share yung reaction ko sa isang content ni Sir Jao Moto. No? Kung hindi nyo pa kilala si Jao Moto, isa siyang motorcycle rider, no? Vlogger pala, motorcycle vlogger, rider na rin. Motorcycle vlogger na mahilig siya mag-review ng iba't ibang klaseng motor. Honestly, fan din ako niya and dahil may motor din ako and gusto ko rin yung mga content niya kaya sinusubaybayan ko siya, no? Pero dito sa particular video na to, no, may napansin lang ako. So ito yung video tungkol sa mga motor ng yumao niyang kaibigan, no? Pero syempre hindi ito para husgahan yung tao, respeto pa rin tayo. Ang gusto lang natin dito ay makita yung aral na pwede nating matutunan bilang mga rider or bilang mga tao na may pamilya at may mga pangarap din, no? So, ayun dito sa video ni Jao Moto, yung kaibigan niya na mahilig rin sa motor na nakakasama niya sa pagra-rides, meron siyang BMW S1000 RR na nasa I think 1.2 million hanggang 1.5 million yung presyo, no? Tsaka pinakita rin sa video na meron siyang XSR 900. Honestly, may XSR din ako pero yung lower version lang, yung 155 lang, no? So, yung XSR 900 kasi nasa halos 1 million din yun, alam ko yung presyo na, no? So, kung tutusin, halos 2 million na yung dalawang motor lang na yun, no? So, ayun, just keep in mind that. So, hindi biro yung bumili ng ganun ka-high-end na motor, di ba? Para sa karamihan sa atin, pangarap lang yon, no? At sa totoo lang, achievement na yon. Kasi ibig sabihin, meron kang financial capacity, no, para makabili ng mga ganung klase na luho. Honestly, luho na yun, no, para sa akin. Kasi, syempre, ang serve lang naman ng motor is para makarating ka from point A to point B, no? So, para sa akin, too much na yung ganun klase ng ng motor, and hindi lang isa pero dalawa, no? Pero syempre nasa tao pa rin yan, no? Kung lifestyle niya yung motor and gusto niya yung makasingit-singit and kaya pa rin na mag-travel sa expressway, di ba? Okay din naman yan, no? So dito na tayo sa masakit na part, no? Yung kaibigan nila, which is si Jello daw, pumanaw na siya. So, 6 minutes lang. Nangyari ang di inaasahan sa buhay niya. Habang palabas siya ng bahay, ayaw ko siguro mag-gym siya. Nakasando siya, may backpack. Tapos itong kapitbahay niya, yung mismong nasa harapan ng bahay niya. Inabangan siya. Tapos, ayun na. Pinagsasaksak na siya. Dahil mismo sa kaguluhan sa paligid niya, no? What I mean is, ayon sa video, di umano, pinagsasaksak siya ng kapitbahay niya na adik. So, ayon kay Jao Moto, no, yung mismong kapitbahay isa nasa mismong harap ng bahay ng biktima, no. Talagang magkaharap sila ng bahay. And honestly, kung titingnan mo sa video, halatang hindi ganun kaayos yung ibang bahay na nasa paligid, no, tsaka yung komunidad na tinitirhan niya nung biktima. Hindi naman sa pagmamataas, no, pero yung mga ganung klasing lugar, karaniwan na nagkalat yung mga hindi mapagkakatiwala ang tao, mga masasamang loob na tao. Kaya mapapaisip ka talaga kung kaya niyang gumastos ng milyon sa motor, sana nagawa niya rin ng paraan na makalipat sa medyo mas ligtas o mas safe na community, no? Paano ba to? Alam nyo, wala namang masama sa passion, no? Kung dyan ka masaya, edi gastusan mo, gets ko yun pero sa perspective kasi nating mga investor mindset, ito yung tinatawag na misallocation of resources. Ibig sabihin, may pera ka, oo, pero minsan hindi sa pinaka-essential na pupunta. Kasi isipin natin, motor, cellphone, gadget, lahat yan pwede mong bilhin
pwede mo mabili ulit. Pero yung buhay mo once na mawala, wala na talaga. So, isipin natin, no, yung 2 milyon na nailabas niya para sa motor, kung gagamitin mo yon bilang down payment sa bahay. At alam nyo ba na kaya nang kumuha ng dissenting property sa mas ligtas na subdivision yon? Well, hindi naman natin sinasabi na wala nang addict sa mga ganong lugar, no? Pero alam natin na mas safe o secure yung mga ganong lugar, lalo na kung mga gated community pa yung area, no? So, example na lang tayo. Sa Cavite o Laguna, may mga townhouse na nasa 2 to 3 million ang presyo. Kung meron kang 1 million pan down payment, yung balance na another 1 million, kung halimbawa 2 million, pwede nang hulugan yon ng mga 10 to 15 years. Amortization, mga nasa 10 to 15,000 per month, no? Ibig sabihin yung halaga ng motor, pwede mo nang gawing puhunan para mailipat yung pamilya mo sa mas secured na environment. At habang tumatagal yung property, nag-a-appreciate yung value, samantala yung motor bumababa yung presyo kada taon. So kung iisipin, kung nauna mong inuna yung bahay at safety, mas long term at mas practical yung naging investment mo. Parang investing lang yan 'di ba? Lagi kong sinasabi, bago ka pumasok sa mga risky stocks, unahin mo muna yung emergency fund, no? Sa totoong buhay, yung emergency fund, ito yung katumbas ng bahay at safe environment. Pag secure ka na dun, tsaka mo na unahin yung luho at passion. Kasi kung baliktad yung priority, baka masayang lang lahat ng pinaghirapan mo. Pero syempre hindi natin sinasabi na mali siya, no? Hindi rin natin alam ang buong kwento ng buhay niya. Baka meron siyang personal na reason kung bakit hindi siya lumilipat dun sa tinitirhan nila. Pero para sa atin na nandito pa at nanunood, sana maging paalala ito. Huwag natin balay-walain yung seguridad natin at ng pamilya natin, no? Kasi at the end of the day, yan ang pinaka-foundation. Mas masarap magmotor, magluho, mag-invest kung alam mo, safe ka pag uwi mo, safe ka matulog, safe ka sa lahat, at safe yung mga mahal mo sa buhay. So guys, kung may kapasidad tayong gumastos ng malaki sa passion natin, sana siguraduhin din natin na nag-i-invest tayo sa mga bagay na hindi matutumbasan ng pera. Kagaya na lang ng mga peace of mind at yung kaligtasan natin, no? So kayo, anong masasabi nyo dito? Kung may 1 million ka, unahin mo ba yung motor o gagawin mo muna siyang puhunan sa bahay para sa kaligtasan ng pamilya mo? Gusto kong malaman yung perspective nyo. Comment nyo na lang sa baba. And yun lamang po para sa video na to. Yun lang. Maraming salamat. Kung di pa kayo napag-subscribe, please do subscribe. And yun lang, JP out.